Ryan, ano na ang magiging implikasyon nitong temporary restraining order ng Quezon City RTC dito sa awarding ng kontrata para sa pag-supply ng plastic cards? Kami bang mga ordinaryong mamamayan ay maghihintay pa ng ilang buwan para mapalitan yung aming mga papel na lisensya? Yun, ngayong naglabas na ng TRO ang korte, posibleng mas matagalan pa ang pagre-release ng mga driver's license na nakaprint sa plastic card. Pero ayon sa Land Transportation Office, i-a-apply nila na mailif ang TRO upang hindi na mabidbin pa ang delivery ng plastic card na kailangan para sa printing ng driver's license. Nag-ugat ang issue matapos na maghain ng reklamo sa Quezon City Regional Trial Court ang All Cards Incorporated. Isa ito sa mga kumpanya na sumali sa bidding para sa pagsusupply ng plastic cards, subalit na-disqualify. Kinwestiyon ng All Cards kung bakit sila na-disqualifika sa bidding. Gayong ibinaba na umano nila sa 176 million pesos ang bid sa proyekto. Kahit pa nasa mahigit 240 million pesos ang inaprobahang budget para sa proyekto. Inakusahan ng All Cards ng grave abuse of discretion ang Centralized Bids and Awards Committee ng DOTR. Dahil dito, naglabas ng temporary restraining order ang Quezon City Regional Trial Court Branch 215 kung saan pansamantalang pinatitigil sa DOTR ang awarding ng proyekto sa nanalong bidder na banner plastic card. Iiral ito sa loob ng 20 araw. Sinasabing may ilang irregularidad rin sa transaksyon ang ipinulto ng All Cards na siyang naging batayan para maglabas ng TRO ang korte. Sa August 22, magkakaroon ng preliminary injunction sa kaso kung saan iaapila ng LTO na mailip o bawiin na ang TRO. Positibo ang LTO na pagbibigyan sila ng korte at itutuloy ang pagpuproseso ng plastic card. Siguro the greater public interest should prevail, no, over the business interest of one or two, no. Importante talaga na sakali umanong walang makitang basihan ng Quezon City Regional Trial Court na gawing permanente ang injunction, ayon sa LTO chief, maaaring bawiin na ang suspensyon kahit bago pa matapos ang 20 araw. Yun ang ating hihingin sa OSG, no, na kung pwede earlier lifting. Okay. Kasi nga with public interest involved. Dumaan naman to sa prosesong, I would say, fair and transparent. No? Although, of course, All Cards will take a different position. No? Ito na nga yung magiging issue in the case, on the main case. No? Kung talagang meron bang nangyaring mali o meron bang ginawang hindi nagawa. No? Pero each one will have to present their now evidence. Of course, from my initial review, wala pa ako doon nung nangyari ito. But from my review of the documents presented to me, mukhang dumaan naman sa tamang proseso. Due target sana ng LTO na matapos ang backlog nito sa mga driver's license bago pa matapos ang taon. Sa kabuuan ay nakapag-deliver na ang banner plastic card ng initial na 100,000 na plastic card. No? July 25 ang unang delivery nito at pagkatapos ng 2 buwan ay nakatakda na ba itong muling mag-supply ng nasa 1 milyong plastic card. Ayon sa LTO, inaasahang makukumpleto ng bidder ang 5.2 milyon na plastic card pagkatapos o pagsapit ng Pebrero ng 2024, June. Yun nga ang problema doon, Ryan. Kasi nga, yung inaasahan mong 1 milyong plastic cards na darating sana sa parang ngayon na yun, katapusan ng August, Ryan, hindi mangyayari dahil nga doon sa TRO na iyan, Ryan. Ibig sabihin, yung 20 days na yan, marami na namang mga mag-a-apply ng renewal ang maapektuhan. Madadagdag ito doon sa backlog, Ryan. Tama yan, June. Kaya nga ang ipila ng LTO sa korte na sana ay mapagbigyan yung kanilang kahilingan dahil wala namang irreparable damage itong pag-apila nung natalong bidder sa kanya dahil sabi nga ng LTO, negosyo lang ang habol nila dito, pera-pera lang. Pero ang mas mahalaga dito yung driver's license ng ating mga kababayan na matagal nang
nakabinbin, June. Kasi nga, kahit na sinasabi ng LTO na valid yung mga papel na yon at pwedeng digital din na ina-upload mo, dina-download mo doon sa portal ng LTO, iba pa rin kasi yung meron kang physical na lisensya. Tama ba yun, Ryan? Tama, June. Pero ngayon talagang wala tayong magagawa kundi antayin na lang kung ano ang magiging desisyon ng korte sa darating na 22 nitong buwan. Alright, maraming salamat, Ryan Lacanlale.